Yan, hello guys and good morning. Kamusta kayong lahat? And I hope na okay lang kayo. And ayun, update tayo dun sa mga nag-quit sa smoke, no? Gusto ko lang batiin kayo ng congratulations and welcome to the club sa lahat ng mga huminto sa paninigarilyo at sa mga ayaw ng magsigarilyo. Sa mga naninigarilyo pa din, bahala kayo, it's your choice, no? Meron kayong freedom of choice, nasa sa inyo yan. And update ko lang guys, after almost 2 years, lagpas na, siguro magti 3 years na din since nag-stop ako manigarilyo. Nararamdaman ko pa rin yung mga sintomas, yung mga withdrawal syndrome, no, na biglang magpapalpitate yung puso mo, magkakaroon ka ng anxiety, bigla siyang lalabas, bigla kang lalagnatin, fever, tapos lagi masakit yung back, lower back pain mo dito, masakit na naman. Tapos pananakit ng ulo, yan. Tapos yung hirap huminga. Tapos mabilis kang hingalin, no? Halos lahat ng withdrawal syndromes sa paninigarilyo mararamdaman mo after ng ilang taon. And hindi lang ako yung nakakaranas nito, marami din dyan yung mga huminto ng paninigarilyo na kahit anong laboratory mo, normal naman lahat. Kahit anong pa ECG mo, anong pa X-ray mo, anong pa CBC mo, kahit magpa major or general laboratory ka pa, normal yan lahat, no? So bakit nga ba tayo nagkakaroon ng withdrawal syndrome? Ganito kasi ang mga kapatid, gawa ng sa tagal ba naman nating nanigarilyo, di ba? Ako almost 13 years, tas ang bata ako pa at a very young age. So syempre yung katawan natin, nasanay na agad tayo sa paninigarilyo at the very young age. So ngayon, huminto ka, no? Huminto ka sa paninigarilyo. Hindi sanay yung katawan mo ngayon nang wala ka sigarilyo. Ano mangyari? Hahanap-hanapin ngayon ng system ng katawan mo, yung usok, yung nicotine, yung mga ingredients sa sigarilyo na nakasanayan na ng katawan natin na i-process sa araw-araw for almost 13 years. Tapos bigla mong hininto, diba? So mangyayari dun, biglang magkakaroon ng pagbabago. So initial reaction ng katawan natin is magkakaroon din ng pagbabago, di ba? Like yun, yung mga withdrawal syndromes, isa-isa lalabas, you know, kahit saang klase ng habit may withdrawal syndromes, mga kapatid, lalo na pag nakasanayan na ng katawan natin. And isa sa patunay dyan, yung mga matatanda sa probinsya, correct me if I'm wrong, meron silang mga kasabihan at yan na hindi nila binabalik. Tama? Kasi nakasanayan na nila. Tama o mali? Diba? Pero pinaniniwalaan pa rin natin. So, ganoon lang din sa withdrawal syndromes kapag huminto ka sa paninigarilyo. Or, binali mo yung kasabihan na matatanda, hindi mo sinunod, may mangyayaring hindi maganda. Or may mangyayaring masama sa'yo, or hindi matutuloy yung pinaplano mo. Diba? So, ganun sa withdrawal syndrome, may mangyayari sa'yo na hindi rin maganda, pero patungo sa maganda. Yan, isipin mo lang na na tumatawid ka na doon sa liwanag, wag naman, sa kabutihan ba, na hindi ka na magyosi. And try to think of it na inabuso mo yung katawan mo, natural na may consequence yan. Kaya nga tayo binigyan ng freedom of choice ni Lord. Gawin mo lahat ng gusto mo, pero siya, nandyan lang siya
wala siyang ibang gagawin kundi mahalin ka, hindi kanya pinabayaan, hindi siya nagkulang, ikaw na yung nagkulang sa sarili mo. Kaya bumawi ka sa sarili mo, diba? Tapos bawi ka rin kay Lord. Hindi naman ako perpekto. Alam ko na marami akong pagkakamali, marami akong pagkukulang, marami akong hindi sinunod, no? At a very young age, talaga inabuso ko yung sarili ko. And napakasaya lang kasi at least kahit papaano nabalik ko yung confidence ko. Yes, yun yung mga unang nawala sa akin, yung confidence sa sarili, yung pagiging creative, yung pagiging tawag dito, basta nasa dulo ng dila ako, di ko malabas eh. Basta maraming nawala sa akin eh. And number one yan yung confidence. Tapos yung dati hindi ako takot eh, matapang ako as in lahat. Alam mo yun, yung lahat ng bagay na extreme kaya kong sabayan. Yun ang kalakas yung loob ko. Tapos nagkaroon ako ng anxiety, yun medyo naano ako, parang pinanghinaan ako ng loob, ganun. Yan, tapos lagi ako nagwo-worry, yan, anxiety yan eh. Lagi kami kinakatakutan, hindi naman dapat katakutan, di ba? So yun yung mga nangyari sa akin sa pag-withdrawal syndrome ko. Kaya dun sa mga nagchat-chat, mga nagtatanong, mga nagme-message, lakasan nyo yung loob nyo, tibayan nyo, magdasal kayo, mag-exercise kayo, simulan nyo sa 3,000 to 5,000 step a day. Kumain kayo ng healthy food, iwasan nyo ang processed food, iwasan nyo ang soft drinks para walang komplikasyon. And make sure na normal lahat ng laboratory ninyo. Okay? Para clear. Kung normal naman lahat ng laboratory ninyo, para magkaroon kayo ng peace of mind, and sa laboratory na yan, wala naman talagang nakita, it's a withdrawal syndrome. Okay? Huwag nang magpo-confine kasi umuwi ka, pag uwi mo, nagpalpitate yung puso mo, natural yan. Lahat tayo nakakaranas yan, sobra ka sa kape. Pero kasama yan sa withdrawal syndromes, guys. Hindi ka makatulog, balisa ka, kasama yan sa withdrawal syndromes. Okay? Huwag masyado may stress, huwag masyado ma-depress. Kailangan mo lang palitan ng habit, ang panibagong habit, yung nawalang nicotine o isang parts sa katawan mo, which is yung pagyosi. Yung pagyosi mo before, palitan mo ng exercise. Yung pagyosi mo before, palitan mo ng basketball. Yan, mga games. Games na magiging physically active and mentally health ka. Okay? Kasi mentally healthy ka. Okay? Kasi yun ang kailangan natin for recovery. Diba? So, after siguro na mga 2 to 3 months mong ginagawa yun, unti-unti na magle-lessen yan. So after a year may mararamdaman ka pa rin. After a year susulput-sulput yan. Hindi ko masasabing mawawala na yan kasi ako up to now nararamdaman ko pa rin yan. E may nabasa ako siya sa comment na 7 years na siya, no, pero nakakaramdam pa rin siya sa withdrawal syndrome siya. 'Di ba? Paano pa kaya tayo mga baguhan, 'di ba? Tuloy-tuloy lang, so tuloy-tuloy lang. Una-una, ang laking tipid niyan, bro. Mahal ng yosi ngayon. Ang laking tipid na niyan. Sabi ko sa'yo pag nahinto niya, sobrang laking tipid sa sigarilyo. Ipunin mo yun, di ba? Mahal mo, mabili mo na yung pangarap mong motor. Mabili mo na yung gusto mong sapatos. Mabili mo na yung gusto mong cellphone, di ba? Hindi mo napapansin, palaki ng palaki yung gastos mo sa paninigarilyo mo, pero sinisira lang yung katawan natin. No, pero again, sa mga nagyosi dyan na matanda na malakas pa rin, edi congrats sa inyo. Hindi naman sinasabing huminto kayo, di ba? Para lang to dun sa mga gustong huminto. Okay? And walang sapilitan. And gusto ko lang magpasalamat ho sa lahat ng mga concern dun sa mga health nila. Thank you kasi pinakinggan nyo yung katawan ninyo. And kaya ako nagpapasalamat. Siyempre, at least matutuwa si Lord kasi isa-isa, unti-unti lahat tayo
tinatanggal na natin yung addiction natin. Diba? So, siguro, samahan nyo na rin ng pagbabasa ng Bible para magkaroon kayo lalo ng peace of mind. Isurrender nyo lahat kay Lord. At your life. Yun yung journey natin eh. Diba? Kung ano man yung journey mo, accept mo yan. Guys, huwag kang matakot. Kung ano man mangyayari sa atin dito sa mundo, wala lang yan. Kasi itong mundong to, pansamantala lang to, guys. Lahat ng mga gamit, bagay sa paligid natin, pansamantala lang yan, guys. Lahat ng meron ka, achievement mo sa papel, background mo sa school, pansamantala lang yan, guys. Kaya kung ano man yung kinakatakot mo, katakot mo na hindi mo nakilala si Lord. Kaya siguro kinatok ka niya para magbago ka at lumapit ka sa kanya, di ba? Ganoon naman eh ang buhay. Tsaka lang tayo lalapit kapag may nararamdaman tayo. Pero pag wala, happy go lucky. It's normal. Kasi tao lang tayo, di ba? So, yun lang sa ngayon, guys, at maraming salamat. I hope na may natutunan ka sa video na to and ma-apply mo yung mga pinagsasabi ko, and base lang yan lahat sa sarili kong experience. At guys, please pa-subscribe naman, konting labing lang. Kung okay lang, pa-share na din. Maraming salamat. See you kapatid sa next vlog. Salamat. Bye.